sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-usapan natin, ito po, nakakatawa po, no? Pinagbubunyi po ng mga natin, ng bansa, yung pagdalaw po rito ni President Widodo Jokowi ng bansang Indonesia. Akala ko po ba galit na galit tayo sa mga pro-China, no? Si si VP Sara at si ang kanyang ama na si Pangulong Duterte, wala pong bukang bibig itong mga vlogger, no, ni PBBM at saka ng Tambaluslos Vloggers, Marcos at Tambaluslos Vloggers na mga Maudigs, Mausara. Tapos tuwan-tuwa tayo pag yung isang malapit sa China na si Widodo Jokowi ay bumisita sa atin, no? Pag-usapan din po natin, wala pong puknat ang paninira sa mga Duterte, lalong-lalo na po dito sa kay Pulong, no? Dahil nga po sa mga binitawan lately ni Pulong, binuweltahan po siya. Hindi po dinideny, no? Hindi po dinideny yung mga ginawa kay Pulong, pero binabanatan po ng iba. Parang dilaw na dilaw po talaga. Ganyan na ganyan po yung mga dilaw, no? Hindi nyo kayang yung mga binulgar po ni Pulong, hindi po nila maikalila. Okay lang din ba? Nangangawit na rin ako. Hindi nila ma-deny yung kay Pulong. Mga sinabi ni Pulong, hindi nila mapabulaanan. Nag-resort na lang sila sa paninira. Yung kay Duterte tsaka kay BP Sara, alam na po natin yan. Wala pa. Pamagat pa lang. Cool ka lang. Oblivion. Cool ka lang. No? Darating tayo dyan. Ayan. Kung ayaw mo naman, di wag ka na. Hindi tayo nag-uusap dalawa rito. May topic ako. Cool ka lang. Kung hindi ka makapaghintay, labas na agad. Style nyo. Di ba? Kasi simula pa lang, bira agad, no? Cool ka lang. Kung ayaw mo makinig, labas na. Ganun lang naman kasimple. Okay. Pag-usapan po natin. Yan po pag-usapan natin. Pero bago yan, para naman hindi mainip itong si Oblivion, pindot na. Okay. Pag-usapan kagad natin. No? Alam po ninyo, ito po. Real talk po tayo. Hindi, mas para hindi malikot ang aking kamay. Tuwan-tuwa sila kay Widodo. Hindi ko po maintindihan talaga, no? Kakaibang klase po talaga tong mga Marcos at Tambi supporters, no? Lahat po inuugnay nila Duterte, Duterte, Duterte. No, wala pong katulad po nito. Picture po to na nagkakamayan si Pangulong Duterte at saka Pangulong Marcos at saka to si Pangulong Widodo. Teka po muna, bakit importante po si Widodo Jokowi yung pagdalaw niya rito? Kasi sikat yan eh. Isa po sa pinakasikat, no? Pangalawa siya sa pinakasikat na leader ng Southeast Asia. Ito po si Widodo Jokowi. Isa po yung Indonesia sa pinakamalaking ekonomiya sa Southeast Asia. Pangalawa po siya sa pinakasikat na leader na nagmula dito sa Southeast Asia. Ganyan po kasikat yan. Yan po yung mga superstar na leader ng Southeast Asia. Alam nyo po kung sino pinaka-superstar? Itanong nyo, dali. Itanong nyo lang, baka may magalit. Si Duterte po. Ito po ang pangalawa. Pangalawa sa pinakasikat. Si Widodo. No? Pangalawa po yan sa pinakasikat na leader. Kasi ang number one pong pinakasikat na leader sa buong mundo mula sa Southeast Asia ay si Duterte. Hindi nyo na po yan, no? Mababago. No? Yan na po yun eh. Superstar sila eh. Sila na, tandem nila yan eh. Duterte, parang Batman and Robin yan si Duterte tsaka si Widodo. Widodo. Si Widodo. No?
Sikat po talaga sila ni Duterte nung tandem nila. Isa po sa pinakasikat nila, sila po yung bumangga sa US eh. Yung may mga ano pala na balitang-balita yan pareho yung isa sa kinasikat nila ni Duterte yan eh, yung formang dati sunod-sunuran yung Indonesia at saka Pilipinas sa US. Tapos biglang may dalawang matigas na leader. Nagtataka nga ako, ito po yung binabanggit, ngiting tagumpay, let's rule the effing sea. Sabi po nitong nag-post. The South China Sea, wahaha. Tuwan-tuwa sila, no? Parang gusto nilang palabasin na nagsanib puwersa na yung Indonesia tsaka Pilipinas laban sa common na kaaway nila, no? 'Di ba? Yung common kaaway nila na China. Yun yung gusto nilang palabasin ng mga BBM at Tambi supporters. Ito pa ang sinabi ni Jeremy. Weak daw, sabi ng mga DDS shit cult, pero kayang ipaglaban ng South China Sea. Musta naman ang puon ng DDS shit na nangako mag-jet ski? Within 6 months, mawawala ang drugs ni big syndicate na drug lords, wala na ipakulong. Alam mo, tanga ka, Jeremy, no? Kung hindi mo nabalitaan na maraming natumbang drug lords. Kung hindi mo nabalitaan yan, tanga ka. Kung hindi mo nabalitaan na nakulong si De Lima dahil sa droga, wala na tayong magagawa dyan. Senador po yun. Okay. Ano ba kaso ni De Lima in the first place? Huwag na tayo magbulahan, no? Huwag tayo magbulahan, senador po yun. Ang senador po pangatlo. Presidente, Vice President, Senador. Huwag na tayong magbulahan. Ano po kaso ni De Lima? Sa droga. Kaya yung mga ano nyo na wala naman napakulong. Wala naman napakulong. Po. Kung hindi pa drug lord sa inyo yung mga mayor, kasi wag na ako. Wag na tayo, no? O hindi naman naniniwala. Si Doris Bergonya na lang. Ano ba sabi ni Doris Bergonya? Sabi ni Doris Bergonya, Mr. President, sino pong susunod na matutumbang mayor? Di ba? Alam natin lahat yan. Huwag niyo pong baguhin ang kasaysayan sa katangahan niyo. Okay. Ito po, real talk. Nagbubunyi kayo. Hindi po anti-China ang Indonesia. baka nakakalimutan po ninyo. Pareho po yan. Ang Indonesia po at saka Pilipinas nung panahon ni Duterte, pareho po silang magkakatropa po sila ni si Xi Jinping, si Duterte, tsaka si Widodo. Sikat yan si Widodo, tsaka pangalawa siya kay Duterte sa sumikat dito sa Southeast Asia nung panahon na yan. Bakit? Kasi nag-create sila ng New World Order, no? Yung nakipagkaibigan. Pero kung yung term ninyo ng pakikipagkaibigan sa China ay pro-China, pro-China po ang tawag dito dahil mas malupit tong kaibigan. Alam niyo po ba na number 1 trade partner na Indonesia ay China? At ang pinagmamalaki po nila, sila po yung nabiyayaan, parte po sila ng Belt and Road. Ano ba? Lagi ko nakakalimutan yan. Pasensya na po kayo. Ito po, may kodigo po tayo. Belt and Road Initiative ng China. Bahagi po yan. Malaki po ang pakinabang ng Indonesia dyan. Ibig sabihin, parte po tayo niyan sana. No? Kung hindi po tayo yung nagbago yung friends to all, enemies to none, na bumalik po tayo sa friends to one, yung US na lang po. Okay. Ang point natin, hindi nyo pala alam, no? Nagbubunyi kayo. Si Sara Duterte, kinakantsawan yung pro-China dahil nagbumati sa China ng inchik. Ito, hindi nyo alam si Widodo. Pucha, number 1 partner yan. Number 1 partner ng Indonesia ay China. Anong tuturing nyo dyan, pro-China? Bakit nyo ngayon Bakit nyo tinanggap yung pro-China? Tuwan-tuwa pa kayo. Nakala nyo anti-China si Widodo? Ganyan na sana inabot ng Pilipinas. Anong pinagmamalaki ni Widodo?
Alam niyo po ba kung ano pinagmamalaki ni Widodo? Yung kanyang bagong train. Yung kanyang bullet train na 135 kilometers, 35 minutes lang. Kayang takbuhin. China po yan. Tapos yung nagpopondo po sa new capital. Anong asa ng source mo, Buds? Ayan, no? Ayan ang mga mahirap sa inyo. Hindi nyo po alam. Secret. Hindi ko sasabihin kung ano source ko. Ang dali lang naman po, no? May uso na po Google ngayon. What is the number one? Ito tatanong mo para hindi ka eengot-engot. Sino ba nagtanong asa ng source mo? Dexter. Siguro, hindi ko alam kung mas bata ka sa akin o mas matanda ko sa iyo. Uso na Google. Itanong mo lang, what country is the number one trade partner of Indonesia? Makikita mo ron. Who finance the bullet train of Indonesia? Makikita mo ron, China. No? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Tayo, is Indonesia being funded by the Belt and Road Initiative of China? Sasabihin sa'yo, yes, the Indonesian. Dito po, hindi po tayo nagbobolahan dito, no? Ibang vlogger po yon na puting ahas ang source o kung anumang ahas. Wala po akong ahas na source. Lahat po to na kay Google lang, no? Huwag niyo akong pinagbubula sa sarili kong channel. Yan po yung sinasabi natin. No? Ihiwalay natin yung pakikipagkaibigan natin sa US. Huwag nating isama yung economics. Dapat ay gayahin natin mismo yung US. Huwag na yung Indonesia. Baka sabihin nyo, hindi naman namin alam yan. Katulad lang kami ni Dexter. Hindi namin, bakit? Huwag nyo po, hayaan nyo lang siya. Maganda po tanong niya. Huwag nyo pong, yung mga nambabastos lang. Hayaan nyo lang. Ganyan talaga. Mako-convert natin yung mga yan. Huwag kayong bura ng bura. Maniwala kayo dito. Diyan lang yan. Makinig lang sila na makinig. Kasi hindi tayo nambubola rito. Okay. Ang point ko lang po, yan po yung tinatahak ni Pangulong Duterte. Sabay sila ni Widodo. Di ba? Yan po yun. No? Yung ibig sabihin, kung tinuloy-tuloy sana yung sinasabi ni Pangulong Marcos na sana yung friends to all, enemies to none, na tinuloy yan, na baka nagsisimula na o patapos na. Alam niyo po ba yung trend? Nanonood po ako, no? Ang bilis po gumawa ng trend ng mga China ngayon. Kasi meron na po sila, putya, hindi na po yung mauuna muna yung release, no? Hindi po. Habang naku, grabe po ang ganda ng technology nila. Ang bilis po nila makagawa ng release ngayon. Hindi po ako hindi po ako pro-China. Sasabihin, pro-China ka kasi ba daw? Kinukundin ako ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pwede ka kasing magkundina ng ginagawa ng China, yung mga anong tawag doon, yung tinitira tayo ng tubig. Atin po yung ayungin, ipagtanggol po natin yan. Kaya lang ang sinasabi natin, iba yung politika dapat, iba yung ekonomiya. Kung pakikipagkaibigan tayo sa China, makipagkaibigan tayo. Makipagkaibigan tayo sa Russia, iba po yun, no? Magkakaiba po. Hindi po natin ipagtatanggol yung China pag tinitira tayo ng water cannon. Pero sila po ang pinakamalaki nating kapartner dapat kasi dami nilang pera eh. Okay. Hindi ko po siya pinagmamalaki na kung ano pa man, no? Kaya lang, yan po ang katotohanan. Miski sana ginagaya natin yung mismong US na ano natin, no? Yung US nga, karibal nila ang China politically. Pero pagdating sa ekonomiya, partner sila ng China. Hindi po ba? Hindi po ba masaya yun? Sana. Kung sana hindi natin naeengutan po ako kasi. Tuwan-tuwa sila na kaibigan natin yung Indonesia. Ang number one partner na Indonesia, China eh.
Kung tayo nakipagkaibigan tapos ang gusto nilang palabasin dahil pareho tayong anti-China ng ng Indonesia, utot nyo. Pinakamalaking trade partner ng Indonesia, China. Oo. Ang dali lang. Ang dali lang na oy, wag nga kayo kung mga personal nyo, wag nyong damay ditong channel. Kung may personalan po kayo, wag nyo pong idadamay itong channel ko. No? Hayaan nyo lang yan. Okay, mamaya po sasagutin natin yung mga katanungan nyo ha. Nagpapaliwanag. Ngayon, tuloy-tuloy po yung anti-Duterte sentiment ng administrasyong ito, yung mga supporter po nila, tuloy-tuloy po eto po, baka sabihin nyo, nambobola naman to si Badong. Yan. Biruin mo, si Widodo ang topic, na ipasok pa yung mga Duterte. Ito po, Dabawenyo, saan nilagay ni Pulong Duterte ang halos 16 billion a year na pondo ng ama niya? PRRD. Nung ama niya ang presidente. Isiniwalat ni Lacson. Grabe, no? Saan daw dinala ni 16 billion, ni Pulong 16 billion a year ang pondo ng ama niya? Alam niyo po, hindi na po, papaalala ko lang, hindi na po presidente si Pangulong Duterte. Pwede na pong kasuhan si Pangulong Duterte. Lalong-lalo nang pwedeng kasuhan si Pulong. Kasi anak lang siya ng presidente. Wala pong immunity ang mga congressman. Kung yung senador nga, nakasuhan eh. Huwag na po tayo magbulahan, mga kapatid. Tama na yung tokis. Buti sana kung hindi kayo, vlogger nga, nagkakaso kayo. Di ba? Kinakasuhan nyo nga yung vlogger eh. Tokis lang, nagsalita lang eh. Eto pa, hinahanapan nyo ng 16 billion. Yan ang problema eh. Wala kayong binibintang, naghahanap lang kayo ng 16 billion. Gusto nyo lang, panay ganun lang, Nasaan? Ginastos. May COA report yan. Hanapin nyo yung COA. Alam nyo yun, napakasimple. Kinakailangan ko po buong ituro sa inyo yan. Mga inutil kayo. Bago nyo pagbintangan yung tao ng kung ano-ano, maghanap kayo ng COA report. Tignan nyo ron, saan ginastos tong bilyon-bilyon na pera. Tapos pag nakakita kayo, wala naman to. Hindi naman napatayo to. Tsaka nyo i-expose. Yung expose nyo, 125 ginastos ng 11 days. 11 days lang? Ay talaga 11 days? Parang mga chismoso lang. May dumaan lang, puta, bagong aircon. Nakapit-bahay natin, may aircon na naman sila. Malamang yan, malamang kabit yan. Parang chismis lang lahat eh. Ano ngayon kung bilyon-bilyon ang ginastos sa Davao? Malaki po ang Davao. Yung mga taga Davao nga hindi nagrereklamo. Maghanap kayo ng mga audited report, COA, ito. Puta, wala naman ito Nagpatayo daw ng kalsada. Asan yung kalsada na yan? Yun, ganun po mag-expose. Tinuturuan ko na kayo. Discarding mukhang tanga lang yan. Asan yung Saan napunta yung bilyon? Puta, nagsabi lang si Pulong ngayon. Ang sinabi ni Pulong Duterte, binawasan kami ng 2 billion. Pabulaanan ninyo. Masyadong iyakin to si Pulong. Palibasa noon, bilyon-bilyon ng ano ngayon? Kung bilyon-bilyon ng pondo, may ninakaw ba ron sa bilyon-bilyon ng pondo? Wala. Wala naman kami sinasabi ninakaw. Pero bilyon ng pondo nila. Trillion po ang pondo ng Pilipinas. Trillion eh. Ibig ba sabihin, pag trillion, may ninakaw dyan. Mag-akusa kayo. Tinatangan nyo lahat eh. Sasabihin, puta, 27,000. Nagbayad kami ng utang. Sino bang presidente hindi nagbabayad ng utang? Kaya nga kayo nakautang eh. Kaya nakautang yung presidente ngayon dahil nagbayad ng utang yung mga nakaraang presidente.
Sa tingin nyo ba may bobong nagpapautang na hindi ka nagbabayad na utang, pautangin ka pa? Isip-isip din. Yun na achievement. Achievement namin. Nagbayad kami na utang. 95% ng utang ng Pilipinas. Puta, kala mo 95% ng utang ng Pilipinas eh. Yung pala, yung nakatokang babayaran ngayon, 95%. Alam nyo, sa totoo lang ha, pinaiikot nyo lang yung mga Pilipino eh. Hindi kami naniniwala. Dilawan na dilawan yan eh. Kami ba naniniwala na mga may proyekto si Pinoy? Magtapatan tayo. Kami ba naniniwala sa tingin nyo si Vice President Leni Robredo may proyekto? Pero pag nag-report siya mga yung numero si President, Vice President Duterte, 51%. 51% na raw na farm to road. Sabi, yan yung topic ko kagabi kaya hindi ko na inuulit eh. 51% daw. Natapos na raw ni BBM. Natapos niya. Pero hindi lang siya gumawa nun. Ang ibig sabihin nun, hanggang kay BBM, 51% na. Simula nun nagsimula yung mga presidente nung una. Hanggang kay BBM. Pinagbububulan nyo kami sa mga numero nyo eh. Ang pagkakaiba kay Pangulong Duterte, alam nyo po kung anong pagkakaiba. Hindi po sila mahilig mag-report ng numero. Mahilig po sila mag-inaugurate. Puta, may inauguration na naman, tulay. Saan ba yung tulay na yan? Hindi ko pa nakikita yan. Alam nyo po, yung mga tulay sa Kamaynilaan na inaugurate, hindi ko pa nakikita eh. Gusto ko nga puntahan eh, yung pagitan daw ng BGC tsaka nitong ng Pasig. Hindi ko pa po nadadaanan kung saan yung tulay na yan. Ang dami pong in-inaugurate. Mayat maya sa TV, nariyan si Duterte, sila Tugadi, si Mark Villar. Kaya nga nanalo yan si Mark Villar eh. Mayat maya, meron silang inauguration. Highway, tulay. Pucha dito, mayat maya, may report. Alam niyo po pagkakaiba ng mga inauguration? Pagkatapos mag-inaugurate, nadadaanan na. Narito tayo ngayon sa CCLEX. Yung mga vlogger, ito po, dumadaan kami sa CCLEX. Ito po ang bagong tulay dito sa Cebu. Nakikita. Yung report, saan nakikita yan? Saan po ba itong mga farm to road bill? Farm bill. Sa farm bill. Puta, maghanap kayo. Okay, eto pa isa. Where are the NTF LCAC funds going? Yan. Sabi naman itong win-win. Win-win eklabu. Tawag ng mga tao riyan, win-win eklabu. LGU, Davao City, 1.64 billion. Ang pondo raw na napunta sa Davao City, alam niyo na, no? Davao City, lahat na nangyayari sa Davao, kasalanan ng Duterte. May airport sa Davao, may nahuli silang ito, sarap pag-untugin eh. Bumaha sa Davao. Oh, mga Duterte, ala kay silbi, bumabaha sa Davao. Puta, maliit pa lang akong bata, ganito pa lang ako kaliit, oh. Ganito pa lang ako kaliit sa Maynila pag umulan, bumabaha na. May sumisi ba sa mayor ng Maynila? Ilang mayor na yung Maynila na anak ng pupa. Pero pag meron pong bumaha sa iba pong probinsya, pag may bumaha, alam nyo kung anong gagawin ng mga tao? Tulungan po natin yung mga binaha na taga Samar, taga Leyte, tumulong po tayo, binaha po sila, donasyon. Pag bumaha po sa Davao, mga Duterte na yan, bakit bumabaha dyan? Puta, ibig sabihin, pag binaha yung Maynila, hindi ko pa po narinig na may sumisi sa mayor ng Maynila. Bakit po kakaiba yung mga taga Davao? Gusto nyo ba perfect yung taga Davao? Pag malakas ang ulan at nag-uulan, naiaangat nila yung syudad nila? O Davao City, angat. Kapit po tayo ha. 5 minuto po, iangat po natin yung ating syudad para hindi po tayo bahain. Wala pa po ako narinig. Araw-araw po, hindi po bagyo ha. Umulan lang ng kalahating oras, baha na po sa Maynila. Pero wala po ako narinig na, ano ba tong mayor ng Maynila na to?
Mula ganito lang ako kaliit, ganito pa lang po ako kaliit. Hanggang ngayon, ganito na lang ako kaliit eh. Matindi po talaga yung galit ng mga hayop na to sa Davao City. O merong nahuli na smuggling, cigarette smuggling sa Davao. Buong Mindanao po dyan ipapasok dahil dyan lang po may porte. Kasalanan ng mga taga Davao. Pag may nahuling, buti nga nahuli. Naknang po pa. Ito po, kasalanan pa rin to ng Davao City. Where are the NTF-ELCAC funds going? Ang tindi oh. Pinakamalaki raw na NTF-ELCAC pondo sa Davao City. 1.64 billion. Pinakamalaki NTF-ELCAC pondo. Minasama. Ba? Ano masama doon kung malaki pondo sa Davao City? Maraming NPA noon doon. Yung mga taga Davao nga, alam nyo po, dapat ang Davao, dapat modelo siya na pag binuhusan, ganyan pala. Ano ba nangyari? Ano ba para saan bang NTF-ELCAC? Sige, para saan ang NTF-ELCAC? National Task Force to End Local Communist ano na nga AC? Armed conflict, no? Para mawakasan. Nawakasan ba sa Davao? Nawakasan. So ano ibig sabihin? Buhusan mo lang ng pondo at matino yung mayor. Ang mayor noon si Sara Duterte. Buhusan mo ang pondo kasi 2021 to eh. Binabalik po nila lahat eh. Buhusan mo ng pondo yung mga komunidad. Tapos matino yung mayor, mawawala yung insurgency. Insurgent free na po yung Davao. Mula po sa dati na siya po ang pinaka malakas ang insurgency. May mga ano talaga diyan. Nakita mismo yan ni Sara Duterte, 'di ba? Umakyat mismo siya sa bundok. Kinukuwento niya. Umakyat mismo siya sa bundok. Pinaakyat siya ni Tatay Digong. Ibig sabihin, tagumpay sa Davao yung NTF-ELCAC. Dapat maging modelo yung Davao City ng paano mawawala yung insurgency. Hindi po, no? Hindi po nyo ikukundina. Sino ka naman? Kahit ba magpakamatay ka sino ka ba? Importante ka ba? Ngayon pa lang. Mga yan po, ganyan po sila naninira. Ang laki ng pondo ng Davao City sa NTF-ELCAC. May result pa po ba? Ibig sabihin, kung 500, kung 1 billion ang pondo per syudad, 500 billion ang pondo ni Martin sa ayuda eh. Kung bigay yan sa NTF-ELCAC, putya, wala na tayong insurgency ngayon. Di ba? Wala na tayong insurgency. Kasi, puta, 1 billion lang pala ang budget ni Sara Duterte nung mayor siya eh. Okay. Ano pa po ang ibang paninira? Ito po. Ito ang mga sinasabi. Ito mga picture Alam nyo, kasalanan ni Duterte pag may nagpa-picture sa kanya. May picture po si Duterte ng Peter Lim. May picture po si Duterte na Richard Tan. Ito po, Davao Group, Paulo Duterte. Siya raw ang pinuno ng Davao Group. Warehouse owner, 6.4 Shabu shipment. Ayan, may picture kanino. Ewan ko kung Richard Chen. Aba, nasa Malacanang. Nasa Malacanang daw yung Richard Chen. Kahit wala pong picture, nagpa-picture po yung Richard Chen sa Malacanang kahit wala po si Duterte. Davao Group, Paulo Duterte. Yan. I-demanda nyo po. May nagdemanda na po kay... Hindi na po presidente si Pangulong Duterte.
Pwede na pong idemanda si Pangulong Duterte. Daig pa kayo ni Franz Castro, dinemanda na ni Franz Castro. Hindi ko alam kung ano po yung gusto ninyo eh. Ano po bang kasalanan ni Pangulong Duterte? Si Michael Yang may picture kay Pangulong Duterte. May kaso ba si Michael Yang? Kasuhan niyo muna si Michael Yang. Ayan, may picture ka sa may kaso. Wala nga kaso yung mama. Yan ba yung sa Parmali? Diyos ko naman. Sino naman si Peter Lim? Nagpa-picture kay Pangulong Duterte. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kasalanan ni Pangulong Duterte, may picture siya ng mga inchik na yan. Eto. Eto pa po. Sana ba? Ayan. Paulo Duterte po, si Pulong. Name as Dabao's Smuggling King. Ito po ay April 22, 2016. No? Ganito po pinapresent eh. Magkakatabi po eh. Paulo name as Dabao's Smuggling King. Smuggler pala si Paulo Duterte. Kailan lang po natin nalaman yan? Ngayon lang. Ngayon lang po yan, no? Smuggler pala si Paulo Duterte. Si Pulong Duterte. Nag-i-smuggler na. Kailan po matapos siya ilantad na meron ng nilalakad na rito sa Davao, nagpapapirma na si Nograles, no? Tapos sinabi niya na may 30%, galit na galit siguro. Yung nangungubrang peking Panginoon, no? Yung peking Panginoon na apektuhan, pinalabas niya tong mga ano niya. Paulo Duterte, name as Dabao's Smuggling King. Naging smuggler. May kaso po yung smuggling. Kaso po yan, di ba? Kaso po yan. Baka gusto nyo kasuhan. Ngayon, ganito po gagawin nila. Ngayon po, pinakita po ngayon kung ano yung mga smuggling. 3 million worth of smuggled cigarettes seized in Davao City. Wala po, pag binasa niya, walang kinalaman si Pulong dyan. Pero sa unahan kasi nakalagay, Paulo, name as Dabao's Smuggling King. Pag binasa niyo po, etong article na to, nakalagay dyan, ayon sa isang Facebook post ng kung sinong tao. Alam niyo yun? Facebook post lang, hindi po galing sa balita. Galing po sa Facebook. Bakit po April 22, 2016? Alam niyo kung bakit? No? Bakit po April 22, 2016? Tatakbo po si Pangulong Duterte. Ang banat po nila dyan, yung anak mo nga, hindi mo mapigilan pagiging smuggler king. Tatakbo ka pang presidente. Yun po yun eh. Black propaganda lang po yan. Nung tatakbo pa si President Duterte, bahagi po yan ng black propaganda. Nakatapos na po si President Duterte ng kanyang termino, tuwan-tuwa po yung tao, Libby, wala namang katotoray yung pinagsamo. Duterte po ako. Sabihin mo lang kasi, Duterte si Badong. Tapos, kung hindi mo ako kaya pagtanggol dyan sa pinanunood mo, wag mo na dalhin dito. Naniniwala ka ba na kung ano man ang tawag sa akin? Kayo naman. Okay. Ganun lang naman yun. Kung follower ko kayo at hindi nyo ako kaya pagtanggol, di wala. Wala po sa akin yan. Ano, kung pinklawan ba ako? Di ba? Yun po yun, no? Ang ibig ko sabihin, anong tawag doon? Sinisiraan po nila yung mga Duterte. Ito, tanong ko lang sa inyo. Pag ba siniraan nyo si Pulong, nawala na, kusang mawawala yung mga nagpapapirma ng People's Initiative, kuno, no? Pag ba si Pulong ay sinabihan nyo, siniraan ninyo, magiging
Wala nang People's Initiative. Ang katotohanan po ang sagutin nyo, yung tagapagtanggol po ni Tambaluslos. May nagpapaperma ba? Meron. Ayan no, sa Quezon City, saan namin napanood? Meron dito mahilig. May source ka ba? Opo. Saan namin napanood? TV5. Ang anchor po si Julius Lalim at saka si nakalimutan ko na isa. Taga ABS-CBN din yun. Naka-blurred lang yung kanilang ano. Okay. Totoo po ba yung 30% ni Peking Panginoon? Nagkakaltas ba? Yun ang sagutin nyo. Peking Panginoon, nagkakaltas ng 30% sa bawat proyekto. Totoo kaya yun? Hindi nyo masagot. Siraan na lang yung mga Duterte. Okay, eto po. Customs official, January 10, bagong-bago to PNA. Customs officers at the Port of Clark stopped an attempt to export 7.507 million worth of shabu bound for New Zealand. Grabe. Ito po ang tayo na po nag-export. Sa Clark po, export natin papunta ng New Zealand. Ano na nga yung pinagmamalaki nyo? Pwede naman palang mag-war on drugs ng walang walang nanlaban. Ayan, exporter na ta. kung dati, 'di ba? Panahon po ni Pangulong Duterte, nawala po yung mga shabulab. Kaya ini-import po natin. Mahirap po mag-import. Yan po isang naku, talagang kulang na kulang. Kasi i-import pa natin. Ngayon tayo na nag-export. Philippine News Agency. Philippine News Agency po to, hindi po to galing sa mga Duterte vloggers. Kasi sabihin galing naman pala lang sa mga Duterte vloggers. Hindi po. Philippine News Agency. Customs officers at Port of Clark stop an attempt to export. So, na-stop yan. Paano yung mga hindi na-stop? So, tayo na ngayon na nag-export ngayon. Di ba pinagmamalaki nyo, walang nanlaban? Tapusin po natin to sa isang salita ni dating Senador Pampilo Lacson. People's Initiative, as the term implies, is the most democratic mode to amend the Constitution of the Republic of the Philippines. It is paradoxically undemocratic to resort to bribing the people to take that initiative. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya po tinawag na People's Initiative. Yung tao ang may kagustuhan. Pero hindi na po People's Initiative yan kung ang may kagustuhan yan, mga congressman at pinadaan sa mga mayor. Yan lang po ang ating mga topic para ngayon. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Ngayon po tayo pwede magbasa, Yung mga